Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa kwento ng nagkaroon ng anak sina Wigan at Bugan. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kwento ng nagkaroon ng anak sina Wigan at Bugan. Hay, ano ang saysay ng buhay? Naibulalas ni Bugan sa kanyang asawang si Wigan. Hindi man lang tayo magkaroon ng anak, mukhang hindi pinakikinggan ng mga Diyos ang ating mga panalangin. Mang-ayon naman si Wigan. Oo, tama ka, pero halika muna at saka natin isipin kung ano ang dapat nating gawin. Matagal na nag-isipang mag-asawa hanggang nakapagdesisyon si Bugan na magtungo sa tahanan ng mga Diyos sa silangan. Dito ka lang, Wigan. Pupuntahan ko ang mga Diyos na sinangilin, Bumaker, Bolang at ang Diyos ng mga hayop. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay. Pumunta siya sa Ibyong, dumaan nagtungo siya sa silangan papuntang Naba, Baninan, tumawid siya sa ilog ng Kinakin at narating niya ang lawa sa Ayangan. Nakakita siya ng igat sa lawa. Tinanong siya nito, "Saan ka pupunta?" "Pupunta ako ng silangan para maghanap ng sa akin sapagkat hindi kami magkaroon ng anak ni Wigan." Tumawa ang igat. "Huwag kang malungkot," wika nito. "Sige, magtungo ka sa silangan at makipagkita ka sa mga Diyos." Pinagpatuloy ni Bugan ang kanyang paglalakbay, patungo sa lugar ng mga Diyos. Narating niya ang lawa sa lagod. Nakita niya roon ang isang buwaya. "Tao, bakit ka naririto?" Pag-uusisa ng buwaya. "Ako si Bugan ng Kiyangan at naghahanap ako ng sa akin. Wala kaming anak ng aking asawa." Sagot ni Bugan. Humikab ang buhaya at nagsabing, "Hindi kita maaaring sapagkat napakaganda mo." Pinagpatuloy muli ni Bugan ang kanyang paglalakbay at nakarating sa tahanan ng pating. Nilabanan niya ang pangangatog ng kanyang tuhod. Hinarap niya ang pating at nagwika, "Pakiusap mo na ako. Kaming mag-asawa ay walang anak. Ayaw ko kung hindi ako magkakaroon ng anak." Sumagot ang pating, "Isang malaking kahihiyan kapag kita. Napakaganda mo. Halika muna sa aking tahanan at kumain, bago mo ipagpatuloy ang iyong paglalakbay." Pagkatapos saluhan ng pating sa pagkainan, muling naglakad patungong silangan si Bugan. Sa wakas ay narating niya ang tahanan ng mga Diyos na sinangilin, Bumabaker at iba pang mga Diyos. Labis siyang napagod kaya humiga siya sa lusong na nasa labas ng bahay. Doon hinintay ang mga Diyos. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa loob lamang ng bahay si Bumabaker. "Ay, naaamoy akong tao," sabi ni Bumabaker. Lumabas siya ng bahay upang hanapin ang pinanggagalingan ng amoy. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa kanyang lusong. "Anong ginagawa mo dito, Bugan?" tanong niya habang kinikilala kung si Bugan nga iyon. Nagpunta ako rito sapagkat hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak ni Wigan pagkalipas ng 100 taon. Wika ni Bugan. "Kahibangan," wika ni Bumabaker habang tumatawa. "Halika, hanapin natin singilin at kung nasaan pa ang iba." Wika ni Bumabaker. Nalugod ang mga Diyos na makita si Bugan. "Sasama kami sa iyo pabalik sa Kiyangan. Tuturuan namin kayo ng ritual na buad upang mabiyayaan ka ng mga anak at masayang pamumuhay." Ihatid ng mga Diyos si Bugan kay Wigan.
Tinuruan nila ang mag-asawa ng panalangin dapat nilang sambitin sa pagsasagawa ng ritual na buwan. Isinagawa ni Wigan at Bugan ang ritual at pinasalamatan ang kanilang mga Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidla ng kaligayahan ng mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Bugan. Karoon ng anak sina Wigan at Bugan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.